Sige tayo, gandang umaga sa lahat, lalo sa Panginoon. Awitan muna natin ang Panginoon, lahat ay magsiawit. Lahat ay umawit. Standing in all of your grace, setting my feet in your ways, and carrying into your presence to behold your face to face. God of all heavens and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I'll be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, then you will lead on. Make me a servant of my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your grace, only in your presence to behold your face to face. God of all heavens and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer mine, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I am. no longer my way, let your will be done. Make me a servant that my heart set on you. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. Sabi natin, praise the Lord. Praise the Lord. Okay, tayo ay manalangin.
O Lord, salamat sa umagang ito, sa isang singkad ng isang linggo, O Lord, na pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na sa umagang ito ay makapagdiwang kami para sa iyong salita. Ano man, O Lord, ang aming mga pagkukulang ng mga nagdaang araw nawa sa dugo ng iyong anak na si Jesus, ito po ay mapabilang sa paghuhugas, sapagkat, O Lord, kami po ay naniniwala na anumang kasalanan, Panginoon, ang aming nagagawa sa dugo ng iyong anak na si Jesus, ito po ay walang bahagi at walang kakayanan upang kami ay patuloy, Panginoon, na maging marumi sa iyong harapan. Ngunit, O Lord, ang aming pong mga pag-desisyon, mga bagay na dapat namin gawin at tungkulin namin, Panginoon, upang matanggap namin ang paglilinis ng dugong ito, Panginoon, ay ang pag-amin sa aming kasalanan at hindi na ito balikan, O Lord. Sa umagang ito, O Diyos, lahat po ng makakasubaybay sa gawain ito, nawa ikaw po ang magbukas sa kanilang kaisipan. Anumang mga bagay na aking bibig kasi, nawa ito ay maging pagpapala. At O Lord, ito pong mga bagay na ito na salamin na nagpapakita mula pa sa Old Testament sa iyong mga lingkod, Panginoon, ay may mga bagay kang nais ipakita ngayong huling panahon na siyang nagiging dahilan, Panginoon, upang kami ay malayo sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa ang bawat isa ay bahagi, Panginoon, sa kaalaman, sa karunungan, sa mga pahayag na nais mong ipahayag sa aming kalagitnaan. Salamat, O Lord, sa umagang ito, maging sa mga physical at emotional na mga karamdaman. Ikaw ang Diyos na siyang kumilos, Panginoon, sa tuwina, na siyang, Panginoon, magpala sa sino man makakarinig sa umagang ito. Ano man ang kanilang alalahanin, dalahin sa buhay, Lord, nawa, ikaw po ang gumitna, ikaw po ang siyang lumukob sa bawat isa sa amin. Tulungan mo, Panginoon, mula sa aking buong sambahayan, sa aking pamilya, sa aking mga anak, apo, Panginoon, at sa lahat, O Lord, ng mga kapatiran at mga taong sumusubaybay sa gawain ito. Pagpalain mo silang lahat, O Lord, pagpalain mo kaming lahat. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, sige, babasa tayo ng talata. Pahiram muna nung ano. Ay, sige. Yung booklet, ilabas niyo, maglabas ng booklet. Hindi pa rin na-print yung mga booklet, Berna. So, dapat isinama mo sa kagabi yan. Sa trabaho. Okay, ganito. Basahin muna natin yung talata, dalawa. Yung isa, hindi ko na, ikukwento ko na lang mamaya. Basahin natin ang Genesis 9:20 to 27. Medyo mahaba. 9:20. Lahat ay magbasa, lahat magbuklat. Share. 9:20 to 27. Tanggalin mo yung pangatlo. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noe. Sige, nandyan na kayo. Sundan, bilis. 20. in Noah. 20. Tanggalin mo po. 19 yan. At nagpasimula si Noe na magiging mangbubukid at naglagay ng isang basan. At uminom ng alak at nanalango at siya'y nabaran sa loob ng kanyang tolda. At si Cham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama at sinaysay ang kanyang dalawang kapatid na nasa labas. At kumuha si Shem at si Japet ng isang balabal at pinalikat nilang dalawa. At lumakad na pawarong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila ay patalikod at hindi sila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nagising si Noe sa kanyang pagkanango sa alak at nalaman ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak. At sinabi, sumpain sa Kanaan. Siya ay naging alipin ng mga alipin ng kanyang mga kapatid. At sinabi niya, purihin ang Panginoon ng Diyos ni Shem. At si Kanaan ang naging alipin siya. At pakapailin sa Diyos si Japet. At nakitira siya sa mga tolda ni Shem. At si Kanaan ay naging alipin niya. So yung 19:30 to 38. 19:30 to 38. So 30 to 38. Sige, nandiyan na kayo. Yan ang anak si Moab. At
Sumamba si Lot simula sa Soar at tumira sa mga bundok sa kanyang dalawang anak na babae sa kasama niya sapagkat siya'y natakot na tumira sa Soar at siya'y namira sa isang yungib sa kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay ni sa bunso, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumisipig sa atin ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at siya'y sumiping sa kanyang papalagi natin ang ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon at umansok sa panganay at sumiping sa kanyang mga ama at hindi nalaman ng ama niya na siya'y nahiga nung siya'y magbangon. At nangyari na sa kinabukasan na sinabi ng panganay sa bunso, narito ako'y sumiping gabi sa aking ama. Sa painumin din ng alak ang gabing ito. At pumasok ka at sumiping ka sa kanya upang mapalagi. Yes. At pinainom din nila ng alak ang kanyang ama sa gabing yaon at nagkindig ang bunso at sumiping sa ama at hindi nalaman ng mga ama niya na siya'y nahiga at nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama at ng anak sa panganay ng isang lalaki at tinawag ang kanilang pangalang Moab. Nang siya'y nga'y ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. Sige, maganda itong talata, mas luminaw sa akin. Pero bago ako mag-start, mag-a-announce ako ulit. Magtutok up, tanong bulong. Bem, tutok up mo ng tanong bulong yan. Huwag mo pakawalan. Yung isa doon. Ulitin ko ha. Mag-ano kayo sa 2A, 2B, pala 2B. Lahat. Lahat kayo ha, lahat na makakarinig, hinging tulong. Kogyo and Time series. Tuwing Sabado yan. Every Saturday, Sunday pala. Sunday, 6:30 a.m. to 8:30. I-ano nyo to? Ang tawag dito, i-share nyo sa mga giant groups. I-share nyo. Nakialam na naman ito I-share nyo sa mga giant group ito. Ang broadcast na ito ngayong umaga. Ang tinalakay itong tatalakayin ko sa Tagalog, kung ano man yung aking kasi karugtong ito ng aking mga tinalakay nung nakaraan. At ito ay napapanahon. Medyo sa mga karinig, pagtiyagaan nyo, tingnan nyo ano yung pinapakita rito. Ito ay isang hindi na ito kumbaga para sa unbeliever. Mas matindi sa loob ng mga believer, sa loob ng mga iglesia. Ang topic natin ay incesto or panloob na paglalahi. So, may mga tinalakay na rin dito, if I were not mistaken, mga 2007 or mga 2008, 2009. Yung inbreeding at hybriding. At ito tinalakay ko na rin sa Manghero. Ano ang kaibahan ng inbreeding sa hybriding? To give you an example, mamaya. So dito muna tayo. So i-share nyo to. I-share nyo bilang bahagi ng paglilingkod nyo sa Diyos. Ibahagi ninyo sa pamamagitan ng cellphone ninyo, ng internet nyo. Ibato ninyo itong mga mensaheng ito. Number 2, gusto kong i-ano sa inyo to. Halimbawa ganito, hindi pa napiprint yung mga bago. Dapat na-print na yan. So, dalaga, i-con mo nga pala. Excuse me sa inyo. Yung dadalhin mga booklet. Nalimutan na, wala nagpaalala. Ito yung mga booklet, kami ay may binibentang booklet. Maganda ito, halimbawa wala ng pag-aasawa, hiwaga ng pag-aasawa. Ito ay sa halagang 30 pesos. Pwede nyong i-order. Mag-chat lang kayo, magsabi lang kayo, mas makakatipid kayo kung isang set. Ngayon ay 12 yung isang set. Merong sa pag-aasawa, merong tungkol, tatlong part 3.
Dahil ito, hiwaga ng pag-aasawa, part 3. Ito naman, halimbawa, mundo ng illusion. Sinasaysay dito, ano yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Ng tao parang akala mo nasa Eden. Yung mga tao ngayon, halimbawa ngayong umaga, hindi attend ng church yan. At yan sila ay nagumagala na agad sa beach, nagmumotor, gumagala, kung anong ginagawa, napunta sa mga mall, nakaabang doon sa mga palabas sa television, pumipila, yan. So, maraming mga kayong matututunan dito. At ito ay napapanahon. Na kung paano sa panahon ng Eden, sinira ang unang pag-aasawa, sinira ang illusion nila na hindi maka-Diyos, kundi naging Satan's Eden. So, yan yung aking inaano sa inyo. Ano lang kayo as order at ipadadala through Shopee. Okay? So, ano yung ating tatalakayin ngayong umaga? Pahingi nga ng ano yung ano ba mag-ayos? Yung So, ang aking gustong banggitin kanina, yung tinatawag noong nakaraan, yung physical incest. Mayroon tayong tinatawag na psychological, logical, incest. Incest. At merong spiritual incest. Sino nakaalala nung tinalakay ko nung nakaraan? Nung nakaraan, di ba, ang ginagano natin, mayroong physical idolatry. Idolatry. Ito at saka idolatry, yan sila. Idolatry. Kung nakaraan, naalala nyo, yung physical idolatry, yan yung may mga santo, may mga ani-anito, yan yung kitang-kita natin na mayroong Diyos-Diyosan ang isang tao. Dito naman sa physical idolatry, psychological idolatry, ito ngayon yung nagaganap sa karamihan. Yung mga lukewarm na tao, yung mga walang gana sa Word of God, ang idolatry nila, halimbawa sa sports, gusto nila panood lagi ng sports. Meron nga nagtanong, nagkakasala ba ako kung nanonood ako ng basketball? Hindi. Hindi kung bereyan ka na. At higit sa lahat, hindi siya lalagpas ng mas higit doon sa spiritual mo. Hindi po pwedeng kung maaari pantay. Dapat lagi angat ang spiritual para hindi ka magkaroon ng psychological idolatry. Sa eskwelahan, bakit mas mahaba ang oras sa school pero sa Diyos konti? Ni walang prayer, walang reports, walang mga pagsasaliksik, walang sharing. Sa negosyo, hanap buhay, hindi masama maghanap buhay. Pero bakit pag naghahanap buhay, hindi magawa yung mga bagay na dapat sa Panginoon? Kahit magbahagi. Halimbawa, mag-edit, makinig ng mga audio, video, mag-type, mag-scribe. Wala kang panahon yan, pero gumagawa ka ng mga thesis, gumagawa ka ng tinatawag ng mga defense. Naintindihan nyo ako? Bakit ganon? Sa makikita ninyo, ang idolatry, hindi na kailangan na ikaw makakita na may santo. May mga kahoy, may rebulto. Dito naman, yung spiritual idolatry, nung nakaraan na binanggit ko, patungkol ito, ang Diyos-Diyosan mo na yung samahan mo. Hindi ka makikinig sa iba. Sarado isip mo, Nicolaitan ka. Basta't ako, namuhay akong Katoliko, mamamatay akong Katoliko. Ako, Iglesia ni Cristo lang. Hindi ako makikinig dahil ako ay dalagang solid na fans ni tagasunod ni Eli Soriano. Dapat, hello, makinig. Mag-take note lahat ha, mag-take note. Kahit yung mga nakikinig, i-take note nyo as much as you can. Kahit putol-putol lang, kahit na anong nahagilap nyo lang, narinig nyo at naintindihan, sabay yung nagtatanong bulong kayo, parang nagiging multitasking tayo ang training na to. So habang nagtatype ka, may binubulungan ka, nakakasusubaybay. Marami nakakagawa niyan, parang sa driver, habang nagmamaneho, nakikipag-usap dun sa kanon, naniningil, tumatanggap ng bayad, nagsusukli. Saan ito bababa? Magkano pera mo? Pero nagdadrive siya. Tinitingnan niya, nakikita niya. Yan ay training. So wag kayong ang dami naman pinapagawa.
para mabura yung tinatawag na spiritual idolatry at saka psychological idolatry. Kaya ginagawa natin yan, yung training. So, dito sa spiritual idolatry, mga Nicolaitan to, sarado. Ayaw nila na makinig sa iba, ang loyalty nila, hindi talaga kay Kristo, kundi sa samahan nila o sa pastor nila. So, ibig sabihin, ano ang punot dulo nitong mga idolatry ito? Ito po yung tinatawag na incest. It begins sa incest. Sa incest. So, ano yung incest? Sa incest, incesto sa Tagalog, ito yung panloob na paglalahi. Sa physical muna tayo. Sa physical muna tayo. Magbibigay ako, ano yung physical incest? Halimbawa, yung tiyahin mo o na stepmother mo or mother mo mismo, yan yung nagkaroon ka ng relasyon. Ganon din sa mga kamag-anak mo, yung malapit na kamag-anak. So yan ay ipinagbawal na ng Bible. Natalakay ko ito sa ano eh. Bawal ito physically sapagkat magkakaroon ng disturbance. Kaya nagkakaroon ng lahing hindi mabuti. Kahit sa hayop, yung inbreeding na tinatawag, inbreeding, pag yung lahi ay cycle niya na umiikot sa genes niya, nagiging mahina. Kailangan magkaroon ng hybriding. Pero ito ay pinaprepare muna natin ang inbreeding. Halimbawa, lahi. Pag yung lahi ng manok ay hinaluan mo ng mas ibang lahi pa, mas tumitibay, mas gumaganda. Yan yung hybriding. Pero kung inbreeding na yan lang, humihina ang kalidad ng hayop. Sa physical na aspeto ito, nagiging mahina sa sakit. Madaling tamaan ng sakit. At humahina ang kalidad ng lahi. Ganon din sa tao. Naintindihan nyo? So, doon sa mayayaman, halimbawa, yung mga Hudyo o mga Chinese, sa Chinese tayo, lagay tayo. At yan ang common. Dahil yung mayaman, kailangan mapangasawa ay mayaman din, kahit magkalahi lang sila, halimbawa, second cousin o first cousin, sila ang pinagkakasawa, kaya nangyayari, nagkakaroon ng sakit yung lahi nila, yung magiging anak. Sapagkat kailangan mayroong lahing dugo o genes ng ibang dugo. Yan yung hybriding. Gusto kong ilagay muna yan sa spiritual. Sa spiritual, ang tama ay inbreeding. Sabihin natin inbreeding. Hindi ka dapat makipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. So, ang kailangan natin, tagaloob. Pag spiritual, inbreeding. Ayan, tama. Pagsulatin mo yan kung ano narinig niya. Dapat inbreeding. Hindi ka dapat kumuha ng unbeliever. Pero nakakabuti kung ang inbreeding na spiritual, na sana masundan nyo ako ha, ay parehong Berean. Halimbawa, Pentecostal, end time, hindi masamang magsama yan, ay hindi ako mag-aasawa ng... Kaya tingnan mo yung mga lahi ng kwan sa spiritual tayo muna ha. Yung taga-church, na halimbawa level 3, paikot-ikot lamang yung kanilang aral ang alam nung isa, halimbawa sa mga quotationer, yun lang nang yun. Nagkapangasawahan nga sila. Halimbawa dito, nagkapangasawahan yung taga level 3 at saka level 2, level 3 pareho. Ang alam lang nilang doktrina, yun lang doktrina na sasamahan nila. Sabi mo sasamahan. Pero sa atin, inbreeding lang sila.
Pero kung ang inbreeding ay may hybriding na may ibang taga-iba, halimbawa Pentecostal o ibang level 2 ang mapangasawa mo, wag tayong papasok sa unbeliever ha. Dito muna tayo sa mga believer. So inilalagay ko lang muna. Dapat ang makuha mo na end time na mapapangasawa ay Berean. Maging ito man ay denominasyon, Berean. Mas titibay ang pagsasama spiritually. Labas na tayo sa physical ha. Yung physical, okay na yan. Mas kitaga sa ang lahi. Ipaliwanag mo kung ano yung Berean, paano kung may nakarinig na bago. Pwede magtanong sila. Yung kahit ibang lahi, basta believer. Kahit maski siya Pentecostal, Baptist, believer na Berean or masaliksik, open-minded. Na handang magpakorek, magpaturo. So, kung hindi nyo naintindihan yung Berean, sa makakarinig dito, magtanong kayo, ano ba itong Berean? Ito ay isang quality ng isang Kristiyano na bukas ang isip at open for correction. Nakahang siya pag hindi pa niya kuha. Ang lahat ng kaiglesiyahan ngayon ay sarado na. Okay. Nagsasara, lalo na yung mga sikat at malalaking samahan. Hindi iyan makikinig sa'yo kasi nakatali. Let's say, Iglesia ni Cristo. Paikot-ikot lang sila. So, ang ulawa nila, spiritually, ang kaalaman nila, psychologically, ay hanggang doon lamang sa abot ng kanilang samahan. Yung ibang samahan ay ganun din. Nasusundan nyo ako? So, ngayon, yung incest na is physical, alam nyo, nagkakaroon nga ng sakit, di ba? Nagkakasakit. Mahina ang immune system pag iisang lahi. So, kailangan magkaroon ng ibang lahi sa physical. Pero sabi ko nga, baka ako'y ma-misinterpret nyo, pwede kang mag-asawa ng ibang lahi, ibang tao. Alam mo yung panahon, sa panahon nila Juan, nila Abraham, hindi sila kumukuha kaya si Isaac, kamag-anak lang niya, kapatid lang niya si Sarah. Kapatid lang ni Sarah, si Abraham. Tama, mali? Hello, nakikinig kayo? Kapatid lang niya sa ama. Si Jacob, ang napakasawa niya sa lahi ni Laban, kamag-anak lamang ni Sarah, si Laban. Diba? Hindi lumalayo, pero unti-unti yan, maaring nagkakaroon na sila ng physical deterioration o imbalance. Pero ang pinapakita niyan, hindi sila nag-aasawa ng hindi nila kalahi, parang sa mga Chinese, para yung kayamanan, mas madoble pa. Kasi pag mahirap ang napangasawa, mahahating yaman, mahirap to, mayaman yung isa, ang mangyayari, yung magiging lahi nila, konti na lang ang mamanahin. Dalawa lang mamana sa isang side. May mamamana lang dun sa mayaman. So, ganyan ang kanilang practice. May mabuti at may masamang implication. Pero dito sa spiritual, mamaya, yan ang ating ipapakita. So, ano yung psychological na incest? Ito ang magdugo sa lahat. Ang psychological, since ang psychological, ito ay mga lukewarm. Papasok tayo at ito, ang sasabihin kong ito ay number 1, ang tatamaan ay ako, ang ating pamilya. Yung makakarinig nito, tingnan nyo kung kayo ay nagkakasala ng spiritual, ng psychological incest. Ha? Kanina, binasa natin, dito ay may mga incest na nangyari. Hindi ko na detalyehin to. Magtanong na lang kayo. Ano yung incest dito sa una? Si Kanaan ay naging anak ni Ham sa kanyang nanay. Ang isinumpa yung anak, yung apo, hindi yung anak. Dito naman, ang incest dito, sinipingan, maganda ang intensyon ng magkapatid. Nawawala ang lahi nila. Pero, paano nila ginawa yan? Nauubos ang lahi nila, kaya ang ginawa nila, nilasing nila yung tatay nila para sipingan sila at nagkaanak sila. Nasa panahon ngayon, yan yung number 1 na problema ng
Israel dahil yan yung mga lahi ng Syrians o mga Ammonites at mga Moabites. Pero nakita mo sa kabilang parte, si Ruth ay galing sa Moabites. Di ba? May mabuting idinudulot, may pangit. Ito. Pero, ang ipinapakita dito ay yung pagiging lukewarm o walang gana ng isang tao. Umpisa muna tayo, halimbawa. May proper training kaya si Lot dun sa kanyang dalawang anak? Kasi sa kultura nila, ayon sa nakasulat, pagdating sa ganung edad, dapat may asawa na yung kanilang anak. Hello? Pero ang nangyari, tumatanda na yung dalawang anak nila at doon ang umaasa ang dahil patay na yung nanay ni patay na yung nanay nila eh. Di ba naging asin? Okay, tanong mo. Sulat mo to. Ngayon, patay na yung nanay nila, di ba naging asin yung nanay, asawa ni Lot? So, wala nang sa lahi nila, obligasyon nila na dumami. Pero ang problema, dumating ang pagkakataon na itong kanilang tatay ay yung kanilang, sila hindi pa nakakapag-asawa. Siguro hindi na i-set up ni Lot na magkaasawa. Obligado na sila ay dumami at magkaroon ng lahi. Bem, di ba? Tuloy mo. So, sinipingan nila yung kanilang, so marami na itong pwedeng sangahan. Yung biological clock ng kanyang anak. Pero ang intention ng anak niya, kapatid, kaya mawawala ang lahi natin. Sisipingan ko yung tatay natin para magkaanak ako, tapos ikaw rin magpasiping ka. Ang intention nila ay maganda, pero mali. Yan ay nangyayari sa pamilya natin ngayon. Dediretsuhin ko na. Alam nyo ba na kapag hindi natin tinetraining yung anak natin, so lalong bumibigat yung ating pahayag tungkol dito, nagiging mas maliwanag. Pag yung mga anak pala natin wala tayong gana na hindi natin pinupush yung training, so Bernard, Dalaga, kayo, mga Mima, lahat ng anak ko, at mga kapatiran, Amalia, pag hindi mo pala pinupush yung training ng ating mga anak na nagkakaroon na ng idolatry sa sanlibutan, alam nyo ba, halimbawa ako, lukewarm, ang hilig-hilig kong manood lang ng boxing, basketball, ang sipag-sipag ko sa hanap buhay. Alam mo bang yan ang naitatanim ko na ipupunla ko doon sa kaisipan? Psychologically ng aking anak. Hello, naintindihan niyo ako? Ang naitatanim ko pala na mas mahalaga. Halimbawa sa hukom class, may mas inuuna ka. Hindi mo pinagte-take note. Hindi mo pinag-focus. Ito muna ha, internal tayo. Pampamilya muna to para at least maintindihan nyo. Alam nyo ba na yung binhi mo psychologically na itatanim mo sa anak mo? Parang ikaw, sa halip na si Kristo, yung mensahe ni Kristo ang pumasok sa karunungan, psychology ng tao, ng anak mo, yung psychology mo ang pumapasok sa kanila. Naintindihan nyo ako? Wag mo intindihin yung hukom class na yan kahit malate ako. Alam mo, a-attend ka na lamang, malapit nang magsara. Malapit nang matapos yung lecture. Sa church naman ay, mamaya na may reporting pa. Doon na lang ako hahabol sa awitan. Nakikita nyo ang nangyayari ngayon? At yan psychologically, na itatanim natin sa ating mga anak. Halimbawa, araw ng Sabado, may question and answer. Hindi natin inuobliga yung anak natin na gumawa ng mga tanong. Tayo mismo magulang, hindi gumagawa ng emergency abrahanda. Ang tingin ng anak natin, kasunod ng kapatiran, walang kwenta itong mga bagay na pinagsasasabi at pinaggagawa natin. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng psychological incest sapagkat nakakakuha ng genes. Genes yan, hindi nyo na napapansin. Alam nyo bang spirit genes yan na pumapasok? Yung ginawa kay Eva? Na maaring araw-araw pinupuntahan siya, pinupuntahan siya ng serpente at nililibang siya doon sa Eden. Hindi niya, ipinapakita niya yung maganda sa Eden, pero yung labas ng Eden, hindi niya pinapakita.
ng serpente. Yung dapat ipapanumbalik ni Adan at ni Eva na i-replenish, imumultiply nila. Deteriorated ang labas ng Eden. Ang Eden lang ang maganda. Hindi kayo mamamatay, sabi ganon. Alam nyo ba sa atin, ng mga magulang, kapag yung mga programa ay ating binabaliwala, halimbawa, yung tanong bulong, hindi mo pinapagawa, alam nyo ba kayo ay nagtatanim ng incest na psychological sa ating mga anak? Anak. Lahat yan. Lahat. Halimbawa, oras ng gawain, relax ka lang. Hindi ka nag-aalala kung ikaw ay mapapapasok. Tapos magre-reklamo, o sana marinig ng ibang kapatiran. Magre-reklamo na, hindi na ako makapasok. O kahit sila Yeye, Mima. Hindi ako exceed na. Hindi ako makapasok, maka-join. Kasi nga nung oras na maluwag pa, hindi kayo nag-join ng maaga. Tapos parang kasalanan pa nung mga na nagpa-facilitate na hindi sila makapasok. Dapat agahan mo na. Yung question and answer sa Sabado, dapat kung Lunes pa lang, inihahanda mo na yung tanong para Sabado, ready na. Eh bakit pag school, yung defense, isang buwan pinaghahandaan. Pag pupunta sa Boracay or sa ibang mga beach, ready lahat, baka may maiwanan na gamit. Yung sunblock, naka-ready ka agad. Nakasilid na agad sa bag. Yung camera, nakahanda na agad para magkuha ng picture. So, hindi natin napapansin yung psychological incest. Hindi masama ito yung tayo ay nagtatanim, yung pagkabireyan, oy, mag-take note ka, o magtanong bulong ka, o magbabad opposition ka. Yan yung dapat itanim natin sa isip nila. At ng lahat. Sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa lahat ng kapatiran. Hindi ka nagkakasala dyan ng incest sapagkat yan ay karunungan ng gagaling sa Bible at kay Kristo. So, hindi sarili mo. Kay Kristo yan. So, yung psychological incest na nangyayari, pag ikaw ay lukewarm, ayaw mong pansinin yung programa, ayaw mong i-push. Halimbawa, sa oras na to, hindi mo pinagte-take note yung bata para i-post sa kanilang timeline. Kahit maiksi lang. Dati nang nagagawa na lahat, nagte-take note. Wala pang nagpo-post noon. Ang ginawa sa notebook, nakawala. So, ang gagawin natin ngayon, para hindi yan mawala, masira man yung notebook, mawala man yung notebook, nakapost sa timeline ninyo. Yung maiksi, alam mo bang humahaba pag tuloy-tuloy ang ang nai-take note. So, sino ngayon na nagtatanim ng psychological incest? Ang gumaganap ng psychological incest particular mismo ay ang mga magulang. Yung mas nakakaalam, yung mga elder. Tayo mismo na hindi natin pinapansin yung mga programang iyan, pag hindi natin pinansin, tayo ay nagtatanim ng binhi sa kaisipan nila na walang kwenta ang bagay na yan at mas mahalaga yung school, yung trabaho. Naintindihan nyo ako? Naintindihan nyo? So, yun nangyari kay Lot, nakarumal-dumal, physical yan. Pero, sigurado bago naganap ang physical incest sa kanya, mayroon na siyang pagkukulang. Hindi na niya ipinakilala, hindi na niya tinraining na makakilala ng mga kalahi nila ni Lot sa lahi ni Abraham. So, hindi nakapili ngayon ng wala rin mahagilap. Siguro, maingat din naman itong babae na dalawa. Ayaw rin nilang mapariwara sa mga ibang, ibigay yung sarili nila sa mga unbeliever, sa tatay na lang nila para hindi maano yung lahi. Para dumami pa rin ang lahi nila. May good intention sa isip ng dalawang babae. Bagamat maaari, may biological clock na doon na silang umaandar sa kanilang damdamin. Pero maganda ang nakasulat Mauubos, mawawala ang lahi natin. So kailangan gumawa tayo ng paraan, sabi ng ate. Maganda ang intention niya. So ang psychological incest na nagawa ni Lot sa anak niya, hindi na proper yung kanyang training.
Naintindihan niyo ako? Ang naitanim niya sa anak niya, maaring yung programa ng Diyos, binaliwala na niya. Hindi niya sinikap na maitanim sa isip ng kanyang anak. Hindi katulad ng ginawa ni Abraham, itinanim niya kay Isaac, ang tamang LCM. Naintindihan niyo ako? Kultura nila yan. Okay, balik tayo. Maiksi lang to. Hindi ko pahabain. Ano yung spiritual incest? Kung paano sa spiritual idolatry, ang nagiging idol of, actually, hindi na kay Kristo eh. Tuloy mang take note mo. Ang spiritual idolatry, ang iyong kinikilala na ng loyalty mo ay nandun na sa iyong samahan o sa pastor mo. Halimbawa, sa end time, ayaw nang makinig halimbawa sa atin ng ibang end time, ang gusto lang nilang pakinggan yung sarili nilang pastor o kagrupo. So, ang end time ngayon, nahahati-hati, kanya-kanyang grupo. Pero makikita mo naman, yung mga pastor, nagsisikap daw sila na magkaroon ng unity sa makinig mabuti ha. Magkaroon ng unity sa pamamagitan ng ministers meeting. Nag-uusap-usap sila. Bakit pwede sa mga ministro ang mag-usap-usap ng tungkol sa salita ng Diyos, magkaroon ng communication, magkaroon ng pagpapalitan, pagtataniman ng binhi sa binhi, spiritually, ang mga pastor, pero bakit ang member hindi kasali? So, ang natatanim natin ngayon sa member natin, nagkakaroon sila ng spiritual idolatry na ang pakikinggan lang nila yung leader nila. Eh, paano yung kabilang leader ay may sinasabi rin patungkol kay Kristo na katotohanan? Hindi na makukuha ito noong... So, mahalaga ito, itong salitang ito. Mahalaga ito. Mahalaga. Ang dapat na training para hindi magkaroon ng spiritual and psychological ay incest and idolatry, dapat ay ma-training na bereyan. Halimbawa, sa atin, obligado tayong pakinggan ang mga aral ng ibang entay. Mga lukewarm lang, mga lukewarm. So, mahalaga ito na tayo ay magkaroon ng programa na pakinggan ang aral ng iba. So, pag hindi natin tinuruan na mag-objective report o objective report, ano ba, anong turo ng level 1? Anong turo ni Jackson, ni Gunn, ng level 2, ng level 3, ni Libel, kung sino man. Pag hindi natin tinraining na ganyan, ang kanya lang pwedeng pag-aralan, ang gusto na niyang pag-aralan, yung itinuturo ng sarili niyang pastor o sarili niyang samahan. Naintindihan? Sulat mo yan, sulat mo. Ang gusto lang niyang pakinggan, yung sarili niya. Kasi hindi natin tinuruan na maging Berean. Tinuruan lang natin sila na maging Nicolaitan. Alam mo, normal na sa tao ang maging sarado ang isip or Nicolaita. Component na yan ng ating laman at isip at espiritu. Kahit hindi mo ituro yan, normal yan sa tao. So, bukod pa sa itinuturo, huwag ka makikinig dyan sa mga taga-Kogyo. Dito ka lang. At yan ay nangyayari. Kahit nung mga panahon noon, ito'y naalala ko lang, maraming pastor doon sa pagtuturo ni Brother Francis, nakakulong sa isang kwarto sa loob ng bahay, pero hindi na pinapa-attend doon sa mismong church habang nagtuturo. A-attend sila sa ibang church, pero ayaw pa, mismo ha, doon sa Carolina, didiretsuhin ko na, nakakulong sila doon sa loob ng bahay. Habang nagtuturo, katabi lang yung church. Pero a-attend sila, kaya sila galing kung saan-saang lugar, sa Nueva Ecija or whatever, a-attend sila ng ministers meeting sa ibang lugar. Pero pag tuturo ni Brother Francis, hindi na pina-attend, nakakulong sila. Pawisan silang inabutan ko pagbukas ko ng pintuan. Mga nakaganyan, nakaupo, patay ang ilaw. Pero lahat nakaupo yung mga pastor. Nakakulong sila roon sa loob ng isang bahay na yan. Personal ko, hindi lang isang beses ito itong na-obserbahan. Kita ko talaga ng binulaga ko pa nga sila, binuksan ko yung pinto. Hello!
Kasi mga nakaupo sila, patay ang ilaw, pero katatapos ng gawain ng 2 oras na pagtuturo, 7 to 8, minsan 6 to 8, 6 to 9 pala. So, hindi nila napansin, mayroon na silang Nicolaitan spirit, nataniman pa na huwag ka nang makikinig dyan. At kaya kong patunayan yan. So, ano ang nangyari? Yung incest, actually, spiritual incest, tayo pala ang nakakapagtanim yan kahit sa sarili nating iglesia. Kahit sa mga under natin na mga umaanid sa atin na mga iglesia o mga pastor. O pwedeng makinig sa iba, pero dito sa isang ito, hindi ka pwedeng makinig. So hopefully nakikita nyo, itong physical incest ay karumal-dumal. Isipin mo, tatay, binanggit nga ni Pablo yan sa unang Korinto 6, may nababalitaan, o 5, may nababalitaan ako, 5, may nababalitaan ako na yung asawa ng kanyang tatay ay inasawa niya. Galit si Pablo riyan sa unang Korinto. Kasi inag-incest, physical. Kung makakakita tayo ng ganyan, magkapatid, nagkaasawahan, di ba hindi maganda? Pero ito, sa psychological, hindi natin nakikita na tayo palang gumagawa niyan bilang mga magulang, bilang mga nakakaintindi, na yung psychological incest, pag ang isang bagay pala, lukewarm ka o hindi mo pinapansin. Halimbawa, oras lang ng gawain, o hindi mo na ginagawa ang tanong bulong, o repeat bulong, how much more kung wala sa gawain? Uulitin ko, halimbawa, yung hukom class ng alas 6, alas 7, ang alas 9, alas 8, yung bang binabaliwala mo lang, may time ka naman, hindi ka nakafocus, mamanahin ng anak mo yan, ng member mo, ng kapatiran yan. Makikita nyo habang nag-i-invite, 3, 6:30 na, ang pumapasok pa lamang, 2, 3. Ang naitatanim mo, pag hindi ka pumapasok, kayo, pangunahin kayo ha, na pamilya ko, huwag nyong gawin iyan. Pag nakita nyong in-invite kayo, pumasok na kayo agad. Para kayo ay makahawa na ang mga tao ay pumasok din lahat. Pag nakitang marami, papasok yan. Alam mo, ang tao, hawa-hawa lang minsan eh. Nakita nyo yung halimbawa, yung pagkain sa gate to. Bakit gustong-gusto mong kumain doon sa gate to? Dahil ang daming pumipila na kumakain. So yan yung dapat nating alamin at gawin. Nagkakapagtanim tayo ng psychological incest sa ating mga anak. Na mas mahalaga pala yung school, mas mahal ka ang sanlibutan. Mahalaga pa pala yung sanlibutan, school, negosyo, trabaho. Once na inuuna mo yan, nakakapagtanim ka sa iyong anak, sa iyong pamilya, na mas mahalaga yan. At nagkakasala ka ng psychological incest. Sa halip ng itinatanim mong binhi, attitude, ay iyong gusto ni Kristo yung nakasulat sa Bible. Naintindihan nyo ako? Yan ay mga, dahil sa iyong lukewarmness, sa kawalang gana mo. Dito naman, maiinit to. Nakakarating sila kahit sa ibang bansa, nakakarating sila kung saan-saan. Marami ang kanilang nako-convert. Sa spiritual idolatry, ha? Maiinit ito sa gawain. Magagaling magturo ito sila. Sabi nga ni Kristo, tumatawid sila sa dagat at mga lupain, bundok, para mag-convert ng isang kaluluwa. Pero nagagawa nila ito na twofold son of hell. Alam mo ba, nung mabulungan lang nila, ayaw na makipag-usap. Ayaw ka nang kausapin. Kasi naitanim nila, nataniman nila ng maling binhi yung tao ng panira. So ito ay hindi ito mga hindi ito sila parang mga walang gana sa salita ng Diyos. Hindi ito parang pipitsukin ng mga manggagawa. Magagaling ito sila. Marami ito silang convert. Maraming naniniwala sa kanila. Pero nakakapagturo sila, nagagawa nila ang spiritual incest sapagkat yung attitude nila, yung kanilang pagiging idolatry
sa kanilang sarili, sa kanilang samahan. Sa pinuno nila, ang naitatanim nila sa ibang tao. So, dalawang mukha yan. Natatanim natin ng mga lukewarm, yung walang gana sa salita. Ito, yung Nicolaitan, sarado ang isip. Pwede siyang makinig kahit kanino, pero doon sa isa, ayaw niya makinig. Kanino? Dito mas malala ang lukewarm. Walang gana sa lahat ng pagkakataon. Sa oras ng gawain, kung ano nung ginagawa. Oras? Kung ano nung ginagawa. Ang gawain? O, di ba? Mali yan. Ginagawa? Mali yan. Mali yan. Pag oras ng gawain, dapat kung anong pinagagawa sa oras ng gawain, anong gagawin mo? Ang gawain? Di gawin mo mamaya pagkatapos ng gawain, Gawin mo. anong ipopost mo? Eh, ibang ginagawa mo. O, di ba? Ano ang ilalagay mo sa timeline mo? Ginagawa mo. Ikaw. Di ba? So dito, kung mapapansin ninyo, nakakahiya ang ginawa. Kung sa physical na buhay, eh sa atin, kaso na niyan, rape. Nabuhay. Incestuous rape. Kung ito ay nangyari sa panahon natin, nangyayari ito sa panahon natin, nakakahiya. Karumal-dumal at binibitay ito ng, ang hatol nito ay bitay. Pero yung mas mahalaga, eh physical yan eh. Itong psychological, pag mga bagay, halimbawa, kagaya ngayon, so pagkatapos nito, dahil hindi na print yung booklet, kailangan i-print nyo. Huwag nyong hintayin. Bilang pagbabayad ng utang, kung kayo ay hindi nag-idolatry psychological, i-print nyo na ngayon. O, di ba? I-print nyo na. Kung talaga kayo ay nagsisisi, i-print nyo na ngayon. Wala kayo munang ibang gagawin, huwag kayong kakain hanggat di nyo napiprint. Yan yung tamang pagsisisi. Sa mga psychological, sa PI, excuse me. Sa spiritual naman, maging bereyan kayo. Dapat, lahat ng mga dapat yung mapakinggan, pakinggan nyo na. Let's say, halimbawa, sa sarili nila natin mensahe, buksan nyo halimbawa yung progressive, ano ba yun? Progresibong ministeryo. Yung progresibong ministeryo, tinitingnan ko, wala akong nakikitang naglalike. I don't think na mayroon tumitingin doon. Kasi ilalike dapat yan. At higit sa lahat, hindi lang nilike. Tulad sa tinatawag na comment sagutan. Dapat yan, sa mga nakikinig, pwede kayong magtanong bakit ganito yung ano. Mayroong internal kaming hukom class sa makakarinig. Maaaring hindi nyo nasusundan ang aking sinasabi pag paumanin. Pero ang inyong magiging task, magtanong kayo kung ano to. Surely, mayroon ang lahat nito. Ang sinasabi ko. Ang wala lang siguro sa inyo, ito. Itong physical incest. Itong spiritual at saka psychological incest, ang lahat ng tao nakakagawa niyan. Paano mo ito ngayon aalisin? Paano mo ito magsisisihan? Ay, nagkakamali pala ako. Nakita nyo? Nagkakasala pala ako ng nagagawa ko pala sa member ko, sa anak ko, ang spiritual at psychological incest. Paano ako magsisisi? O magtanong ka. Magtanong. Yan yung karumal-dumal na ginawa ni Ham. Ha? Karumal-dumal na ginawa ng anak ni Lot sa physical. Salamin at tinitipo sa panahon natin ngayon na may karumal-dumal tayong ginagawa. Once na hindi natin ginagawa yung bagay nito. Halimbawa, uulitin ko, may oras ka naman sa oras na ito para manood at pakinggan kahit kaninong preaching, hindi lang dito sa akin. Pero ang ginagawa mo, nasa iba kang lugar. Ang ginagawa mo, nagliliwalaw ka, kasasabi mo, pagod kasi ako sa trabaho, nag-unwind lang ako. Walang masama kung mag-unwind ka, pero kung inuna mo, ang pag-unwind mo sa Word of God, nagkakaroon ka ng spiritual and psychological idolatry. Ay, hindi pala, psychological idolatry. Pero kung ikaw
May pagkakataon ka naman para pakinggan yung mga mensaheng ito, pero ang gusto mo lang pakinggan, yung sarili nyo mensahe, nagkakaroon ka ng spiritual incest and idolatry. Nasusundan nyo ako? So, mga magulang, lahat kayo, halimbawa ngayon, nagtutuloy-tuloy ang tanong bulong nyo, hindi lang dapat sa ganitong oras. Sa lahat ng pagkakataon, ito man ay sa parte ng spiritual at sa academics. Halimbawa, kahit sa ating house chores, pag hindi naghugas ng plato, ikaw na maghuhugas. Mali. Dapat tutukan mo siya, napahugasan mo yung plato, kasi sabi ni Juan, meron magulang nagsabi, bakit hindi mo na siya pinaghuhugas ng plato? Kasi inabutan ko minsan yung bata, naglalaba, masaya, naglalaro. Naglalaba, tumutulong magbanlaw ng damit. Pero nasasayang daw ang tubig, hindi na lang niya pinagtrabaho, siya na rin ang naghuhugas ng plato kasi tumutungtong daw dun sa lababo yung bata. Eh, baka raw mahulog. Eh di alalayan mo, ituloy ang paghuhugas. Alalayan, huwag ka na maghugas, baka ka mahulog, ako na maghugas. Anong ginawa ng bata? Naglalaro. Naglalaro. Libre na yung bata. Parang ikaw mismo ang nagtanim sa kanya. Huwag na huwag kang maging maglalaba. Maghuhugas ng plato. Huwag kang magte-take note. Maglaro ka lang. Ginawa mong prinsesa yung anak mo at princess. Halimbawa ito, yung bata umiiyak. Ang gagawin mo, hehelehin mo. Ituloy mo ang tanong bulong sa kanya. Para hindi mangyari ito sa kanya. Naintindihan nyo? Ang gagawin mo, bebebihin mo ng gusto. O huwag na, tahan na. Yung iba naman sa charts, lalabas ng charts, ito, kung mapaalala ko lang ha, ibibili sa tindahan yung bata. O tahan na, bibigyan ng pagkain, o bigyan ng pera, bumili ka. O kaya, pupunta, anong gusto mo sa tindahan? Iniwanan yung gawain dahil umiiyak yung bata, ginawang princess and princess. Anong itinanim mo sa anak mo? Sabihin nyo, sabay-sabay. Psychological. Sabay-sabay, 1, 2, 3. Psychological. Psychological incest. At idolatry. Ano idolatry? Alam mo, sinira mo yung gawain sa isip ng bata dahil prinsipe at prinsesa ako, hindi mo ako kaya. Ibili mo ako sa tindahan. Hindi mo ko kaya. Iwanan mo ang gawain. Gawanan mo. Alis tayo sa church. Doon tayo. Yung gawain. Ang kasunod niyan, hanggang sayo na sa church, gusto na ng bata, nasa mall, nasa resort, nasa galaan. Pag laki-laki niya, nagpabili ng motor, gagala, iikutin niya ang buong Pilipinas para magmotorsiklo. Naintindihan nyo? Itong sinasabi ko, labanan to, hindi pa tayo nagtatagumpay, hindi wala tayo sa kalahati. Pero kailangan i-preach ko, kailangan marinig nyo, kailangan maintindihan ninyo, kasi hindi natin nakikita ang kilos ng kaaway. Yung kaaway, nilalansi tayo. Nakakala, uy, ang tahitahimik. Naalala nyo nung bata pa kayo, lahat kayo nakahilera sa upuan, may pamalo, hindi gumagalaw. Walang likot. Pero dapat pala mag-take note, umabante. Eh nawala yung pagte-take note. Tingnan nyo halimbawa sa home class natin sa gabi, bakit umaalis yung mga anak doon sa loob ng gawain? Nakaupo ha, naka-video pa dati. Nakaupo, kompleto yung buong pamilya. Pero dahil hindi na nagte-take note, wala nang singil, ang resulta, yung bata aalis. Kasi naiinip eh, kahit matanda. Pero kung yung matanda, kahit yung anak, ay may sinusubaybayan na obligasyon na siya mag-take note, hindi niya iiwanan ang gawain. Dahil sisingilin mo, tama mali. So ibabalik natin lahat yan. So i-post nyo ngayon ang naabot nyo, ikaw i-type mo yan, bem-bem, kahit yan na isang dangkal lang. Pagpapakita yan na hindi ka tumutok. Tumutok. Oh, ikaw Joseph, ganun din. Ikaw Berna, humabol ka Berna. Habol ka. Ikaw dalaga, kung anong maalala nyo, reviewin nyo yung mga tinik-note ng ano nyo. O yan, sige. Hindi, ikaw rin gumawa, mag-post ka. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Sige, patutog ng mahina lang. Focus muna, magpe-pray tayo. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat sa nabuksan na gawain na mensaheng ito, Panginoon. Halos lahat kami ay mayroong bahagi, Panginoon, na nakakapagtaming kami ng incestus inbreeding sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, maging sa aming asawa, at Lord, sa aming mga apo. Tulungan mo kaming managumpay, O Lord, sa mga bagay na ito.
na kung kami ay hindi magkakaroon ng proper training at na pagpapatupad, Panginoon, sa aming mga naririnig na mensahe, kami ang pangunahing nakakagawa nito sa aming mga mahal sa buhay. At ganon din maging sa aming mga nasasakupan, kung di namin sila ite-training ng tama, Panginoon, kami po ay nagtatanim din ng spiritual incest na kami mismo lang ang gusto nilang pakinggan. Lord, nawa, mabuksan kami at gawin namin, Panginoong, itong isang pakipagkasundo o covenant sa iyo, O Lord, na lahat ng mga inuutos mo sa amin ay pagsumukitan at pagsumikapan namin maganap, O Lord. Sampu ng aming sambahayan at mga kapatiran. Salamat sa umagang ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I-type mo muna ba ako maglaba? I-type mo muna. Ito, nasa akin pa cellphone. Ay, patay mo sa kanya. Huwag ka muna maglaba.